Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, talagang matindi, mainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin tungkol dito sa matinding pag-aresto kay Kibuloy. Naku po, alam niyo ho, ay nakakaawa ang sinapit nitong isang senador na humarang sa paghuli ho dito kay Kibuloy. Naku po, alam niyo ho ba ang nangyari? Mga kaibigan, hindi ko po alam kung kaaawaan niyo po itong senador na ito sapagkat kung makikita ho natin dito ho sa gulong ng video ay talagang hindi ko alam kung ito ay nagpapaawa o ika nga po ay talagang kaawa-awa. But beno, yan po ang ating tatalakayin sa gulong ng video na yan. Ang ating bibigyan ng kaunting public opinion, punto de vista. Mga kaibigan, kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito kapag may pagkakataon po kayo. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Kaibigan, eto na. Samahan niyo po akong panoorin. Hello! Ibigay na yun. Kanina, napansin ko kanina, lalakad ako. Alam mo, lesson po, pag hindi mo ginagamit yung sapatos mo, matutuklap talaga. Ito. Nag-hello na. Dito, ayan na. Hello! Nag-hello na siya. Nag-hello na sapatos ko. Hello! Hello! Nag-hello na. Naghanap na sila ng kamalit. Babay. Lahat na lang nasa lubong niya, hinihilo niya. Nag-hello na ako sa patos. So, hello. Hello. Ibigay na yun. Kanina, tanan masalubong na ako. Sige, mag-hello. Ako sapatos na. Sige na po, hello. Hello. Sige na. Sige lang, buhay lang yapon eh. Pwede pa na, pwede. Rugby lang, kinanglan na ni rugby lang. Huwag ipuksing. Salamat. Alright, shoutout po sa lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Nako po. Salamat po sa nag-send sa akin itong video na ito. At syempre sabi nga niya ay pakibigyan po natin ng opinion, reaction tungkol dito kay Senador Bongo. Sabi nga nitong nag-send sa akin ay nagpapawa daw ho. Bigyan po natin ito ng linaw mga kaibigan. Ito pong si Senador Bongo ay isa sa nanindigan na harangin po ang paghuli at paglabas ng warrant of arrest dito ho kay Kibuloy. Ito po ay masugid na kaibigan. Hindi po ito senador ng bayan, hindi po ito senador ng Republika ng Pilipinas, kabilang ho ito sa mga senador na ika nga po ay senador ni Kibuloy. Bakit po natin nasabi? Alam ko ho, alam nyo rin na ito po ang mga dahilan. Hindi ko na po iisa-isahin. Sa punto pong iyan na hindi po nananaig sa kanya ang senador ng Republika ng Pilipinas, bagkus pinagsisilbihan niya po
bilang senador itong si Kibuloy na hindi dapat pong mangyari, mga kaibigan, sa isang tunay at tapat na binuto ng bayan na ang dapat pagsilbihan mo ay ang Republika ng Pilipinas. Pag sinabing Republika ng Pilipinas, kasama po taong bayan doon. But hindi po gano'n na nangyayari dito. Marami po tayong ebidensya dito na ika nga po si Kibuloy lang po ang pinagsisilbihan nito. Okay, hindi ko na po babanggitin yung mga ilang senador ng kasama nito. Magdako muna tayo dito at dito sa sapatos ni Senador Bongo. Diba? Alam nyo ay malapit na ang eleksyon. Ilang taon na lang po, ba't napakalapit na niyan? Kaya sari-sari na pong mga gimmick ang mga ginagawa ho nila. Katulad dito nitong si Bongo. Ay gumagawa po ng gimmick. Kahit itong sapatos niya po ay dinadamay sa kanyang mga gimmick na ika nga po ay para siya ay humingi ni simpatiya sa taong bayan na ang kanyang pagkatao ay mababa. Kasi yung kanyang ginagawa, yung sapatos na yan ay malaki po ang simbolo niyan sa pagkatao na ika nga po ay yung makimasa ka, pwedeng sabihin ganon, di ba? Marami po ang ibig sabihin niyan na ika nga po ikagaganda ng hubog ng iyong pagkatao na bumababa ang iyong pagkatao ng pakikasama sa mamamayan. Ibig sabihin ho ay karapat-dapat ka na ika nga po ay magsilbi dahil sumasalamin sa sapatos pa lang ay pwede kang magsuot ng anumang uri ng sapatos, mga kaibigan. Basta sa madalit salita, napakarami pong meaning niyang ginagawa ni Senador Bongo. Bakit po natin nasabi ito at bakit natin natalakay kahit sapatos lamang? Di ba? Doon ako bilib dito di ba? Sabi nga niya ay sa ilang buwan at matagal lang hindi ginagamit ang sapatos ay nasisira sa katagalan. Lalo na yung utak ko pag hindi ginagamit bilang isang senador ay nasisira, nakakasira ng Republika ho ng Pilipinas. Diba? Tama po ba ako? Mga kaibigan, kung mali ako, ay tatanggapin ko ho. Bakit po natin nasabi yan? Buti pa yung sapatos, mga kaibigan, ay nagbibigyan ng pansin para lang pang papugi points dahil malapit na ang eleksyon sa kanyang pansariling interes. Politika, di ba? Ngayon ay tayo inaapi ng China. Sabihin natin inaapi ang kababayan natin dyan na nakakaranas. Diyan po, sa West Philippine Sea, hindi naman po lingid sa inyong kalaman, may binumba ng mga water cannon, ang ilang pumupunta diyan, nasira ang barko, at marami pong panggigipit, pambubuli ng kampo ng China. Diyan po sa karagatan na dapat tayo po ang nakakasakop diyan. Subalit may nag-aangkin pong iba. At ngayon po ay nagkakaroon po ng pagbabanta ang kabila. Once na pumasok ka ho doon, ika nga po ay pagbabantaan ka at makakaranas ka ng pangharas. Marami na po ang nangyaring ganyan. Tingnan nyo ito. Hindi malang tayo na ipagtanggol bilang isang senador. Buti pa yung sapatos na ipagtanggol niya ho sa pansariling interes. But siya ho, wala man lang nasabi, wala man lang hindi man lang pinalakas ang loob ng taong bayan kung ano ang kanyang mga plataforma, kung ano ang kanyang punto de vista, bagkos nakatikom ho ang bibig dahil wala pong alam, hindi ginagamit ang utak sa ika nga po ay Republika ng Pilipinas na magsilbi ng tunay at tapat. Ginagamit po ang kanyang utak na magsilbi kay Kibuloy, mga kaibigan. At siyempre, kampi porsyon, kampi na hindi po dapat mangyari, mga kaibigan. Katulad po nito ni Sara Duterte. Diba? Hindi po pwede ito na maging presidente ng Pilipinas. Padaan na natin ng kaunti. Si Sara Duterte.
Kita niyo ho, wala man lang nababanggit tungkol dito sa ika nga po ginagawa na kalupitan ng China. Diyan po. Sa ika nga po nangyayari na pagbubumba ng water cannon, nanawasak ang bangka, wala po tayong narinig. Diyan kay Sara Duterte. Bagkus may narinig po tayo na ipagtanggol si Kibuloy. Diyos mayo, mahabagin. Diyos ko po, Rode, na ipagtanggol si Kibuloy ni Sara Duterte. But itong ating Republika ng Pilipinas, ang ating kababayan na nakakaranas ng ikangapoy, panggigipit, diyan po. Bakit hindi sila makapagtanggol? Ay, mahabang usapin, mga kaibigan, dahil hindi po lingid sa inyong kaalaman. Ay nagkaroon po ng agreement yung mga yan. O saka na natin talakayin po, mga kaibigan. Yun po ang gusto kong ipunto, na ipagtanggol din ito ang kanyang sapatos, itong sigo. Subalit, ang nangyayari po sa ating Republika ng Pilipinas ay hindi niya po maipagtanggol, lalong-lalo na po dito po sa usapin sa West Philippine Sea. Diba? Maliwanag po, mga kaibigan, diba? Kaya ako po ay nananawagan, alam ko po kasama rin ako doon, na dapat magising rin po tayo sa darating po na mga eleksyon, bagamat malayo po, ay tandaan po natin, itong mga senador na ito, na ika nga po ay nagsisilbi kay Kibuloy, na wag po natin palampasin, na ika nga po ay wag po nating bigyan ng kakulang boto po natin ito. Dahil ito po ay isang aral na din po sa atin, mga kaibigan. Kaawa-awa po tayong kapwa Pilipino dahil alam nyo, dito pa lang sa ginagawa ni Bongo. Sabihin natin lahat ng senador na kumampi at pinagtanggol ng harap-harapan si Kibuloy, ay alam ko rin ang gusto nyong hinihingi. Katulad ko, ang hinihingi ko rin po sa kanila. Dapat sila ho ay nasa gitna, mga kaibigan. Bilang isang senador ng Republika ng Pilipinas, dapat sila ho ay naging neutral. Ba't hindi ho ang talagang pinagtatanggol nila ay ito ho, si Kibuloy. Ang tunay, kung tunay, at tapat to kayong senador na nagsisilbi sa Republika ng Pilipinas, ay napakaganda pong tingnan na nasa gitna po kayo, na ang pinuprotektahan nyo po ay ang Republika ng Pilipinas, taong bayan, at higit sa lahat dito po sa usapin ng ika nga po kinakaharap ni Kibuloy, ang dapat pinagtatanggol nyo dito at pinuprotektahan ay ang karapatan ho nitong napakaraming biktima. Ay hindi ho. Ang pinagtatanggol nyo ho ay itong si Kibuloy nang dahil lang ho sa utang na loob at sa maduming politiko. But pero, mga kaibigan, yan po ang ating isang punto de vista. Muli ko pong gustong ipalam, tandaan po natin ang mga pangalan ng mga ika nga po senador na ito na protektor at senador ni Kibuloy. Okay, alright. Diyan po sa gulong ng video ay sabi ko nga po ay nagpapaawa itong si Bongo, humihingi po ng simpatiya sa taong bayan sa pamagitan po na ika nga po yung sapatos na ito, na yan po ay lumang tugtugin na. Alam ko pong matatalino tayo. Kapwa ko mamayan, netizens, ito po ay isang uri din ng tactical nila, strategy para humingi ng simpatiya, mga kaibigan, na ginagamit pa yung sapatos, di ba? Mabuti pa yung sapatos na ipagtanggol. But ang ating bansang Pilipinas na hinaharas ho ng mga Chino, diyan po sa ika nga po West Philippine Sea, hindi niya po naipagtanggol, wala malampong nasabi tungkol diyan, bagkos nandiyan po nakatunganga at tumunganga sa kanyang sapatos, mga kaibigan. Okay, alright. Pagpalain po tayo lahat diyan po sa comment section. Isang like lang po, public opinion pag may pagkataon po kayo.
Ayan po ay napakalaking bagay. Pagsuporta po dito sa ating pinaglalaban. Pagpalain po tayo at babay palakpakan.